Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kaya kung hindi po kayo nakasubscribe dito po sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo na-follow dito sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page, follow na po kayo. O ito mga kabunyog, mga kababayan, may isang bagay kanina na lumitaw sa hearing sa Kamara, yung hearing sa impeachment ni Sara. Matindi yung lumitaw kanina na nakumpirma kanina ito. Hindi lang masyadong napansin dahil nga nakafocus doon kay Madriaga kanina eh. Nakuha kasi ng atensyon kanina ang halos malaking atensyon doon sa testimonya ni Ramil Madriaga. Pero may isa pa na napag-usapan kanina o lumitaw kanina, mabilis nga lang, pasada lang. Kasi hindi naman full-blown trial yun eh. Pero magandang makita natin to kasi napakatibay na ebidensya nito. Laban kay Sara, alin yung tinutukoy ko? Yung tungkol sa confidential funds ni Sara. Ay di ba ang depensa ni Sara at inuulit-ulit ng mga DDS ang sinasabi nila, paano naman magiging ebidensya laban kay VP Sara? Ang laban sa confidential fund, tungkol sa issue ng confidential funds, hindi pa naman daw ng COA. Yung notice of disallowance daw ay hindi pa naman nadidesisyonan ng COA. May nakapinding pa daw na appeal. Parang review. Totoo, may notice of disallowance ang COA tungkol doon sa mga confidential funds ni Sara, pero hindi pa naman daw kasi may appeal. Inuulit-ulit nila yan, may appeal. Hindi pa raw nadidesisyonan ng appeal, kaya bakit parang hinuhusgahan na daw si Sara? Kasi kapag sinabihan kang disallowance, notice of disallowance, ang ibig sabihin yan mga kabunyog, yung paggastos mo ay disallowed. Disallowed. Ibig sabihin, ginastos mo yung pondo, ginastos mo yung pondo sa hindi dapat paggastusan. Kaya, hindi pinayagan ng COA yung naging paggastos mo, dahil nagastos mo na yan, ibabalik mo yung nagastos na yan. Kasi disallowed nga eh. Kaya lang ang sinasabi ng mga DDS at sa ng mga abogado ni Sara, hindi pa naman kasi wala pang desisyon ang COA doon. Nag-appeal pa ang kampo ni VP Sara at wala pa namang desisyon. Kaya hindi pa yun pwedeng magamit na ebidensya laban sa kanya. Yan yung yan yung paulit-ulit nilang sinasabi. Ay kanina, 'di ba sinubpi na yung kinatawan ng COA? Sinubpi na yung kinatawan ng COA. Alam nyo kung ano? Actually, alam na natin yan noon pa. Sa hearing sa Kamara, alam na natin na may notice of disallowance. Kaya nga lang, ang palusot nga ng kampo ni Sara, wala pa namang desisyon. Kumbaga, naka-appeal pa sa COA. Okay, pag lumabas ang desisyon sa appeal, yun ang medyo ngayon, kanina, binunyag ng kinatawan ng COA kanina, hindi po, mayroon na pong desisyon, latest po yan. Denied. Yun, denied. Binasura ang apila ni Sara Duterte na dun tungkol sa notice of disallowance. Mga kabunyog. So, dahil dininay yung apila ng kampo ni Sara, ayan, ibig sabihin, yan na ang talagang desisyon ng COA. Yan na yung desisyon ng COA. Wala na. Denied yung petition ng appeal. Ito, kung babasahin natin mga kabunyog, ito yung pagkakasabi kanina. Ayan. Sabi dito, COA's Attorney Gloria Camora confirmed that the Commission denied Vice President Sara Duterte's appeal on the notice of disallowance and ordered the return of millions in public funds deemed improperly spent. Kaya nga, improperly spent, mali yung pagkakagastos. Illegal
yung pagkakagastos. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, denied na. Oh, magkano 'yon? 73 million. 73 million 'yan mga kabunyog, mga kababayan. Oh, ito yung ano, ayan, basahin nga natin. Ayan, ito, basahin natin ito. Ayan. Ayan Wherefore, ruling, tingnan nyo, ruling. Wherefore, the petition for review treated as appeal of Miss Sara Z. Duterte, Vice President, Miss Gina Acosta, Special Disbursing Officer, and Miss Julieta L. Villa Del Rey, Chief Accountant, Office of the Vice President, OVP, is hereby denied. Accordingly, Commission on Audit, Intelligence, and Confidential Funds, Audit Office, Notice of Disallowance, number 2004-002-100, 2022, dated August 8, 2024, are on the confidential expenses of the OBP for the period from December 21 to 31, 2022 in the amount of 73,287,000 pesos is affirmed. Permado ng mga commissioners ng COA. Affirmed yung desisyon na binigyan ng notice of disallowance ang tanggapan ni Sara Duterte. Ayan. Anong ibig sabihin yan mga kabunyog, mga kababayan? Ang ibig sabihin yan, improperly spent. Illegal ang pagkakagastos. Ngayon, pinapasauli yung 73 million. Pinapasauli. Pero, hindi ibig sabihin yan na pinapasauli, hindi ka na pwedeng kasuhan pa dyan. Pwedeng kasuhan yan. Pwedeng gamitin ngayon yung notice of disallowance para kasuhan siyang kriminal. Para kasuhan ng kriminal. Sa impeachment, yan na ang matibay na matibay na yan na ebidensya sa impeachment. Matibay na yan na ebidensya sa impeachment. Diniklara na talaga ng COA. Kahit sa appeal talagang pinagtibay ng COA. Nag-appeal si Sara, pero denied. So ibig sabihin, illegal ang pagkakagastos ni Sara Duterte. Ngayon, mayroon pang, hindi lang yan, mayroon pang 375 million. Iba pa ito mga kabunyog. Ayon din kay Attorney Gloria Camora ng COA, she further disclosed that COA issued another notice of disallowance covering 375 million pesos in confidential funds for the third quarters of 2023. Yung isa, dinesisyonan na sa appeal. Itong pangalawa, panibago na naman na notice of disallowance. Dito mas malaking amount, 375 million pesos noong 2023. Yan lahat yan galing sa COA. At kanina yan nalaman. So, dapat bang ma-impeach ang presidente ang vice presidente sa ganyan? Siyempre. Siyempre, vice presidente ka, tapos ganyan yung mga notice of disallowances sa'yo. Hindi na lang yan ngayon simpleng desisyon na talaga. Denied na yung appeal ni Sara. Matibay na ebidensya na yan. Yan ay matibay na ebidensya na sa betrayal of public trust. Yan ay matibay na ebidensya na sa culpable violation of the Constitution. Bakit? Magtitiwala pa ba ang publiko sa'yo? Magtitiwala pa ba ang publiko sa'yo? Binitri mo ang tiwala sa'yo ng publiko. Confidential funds na nga yan. Ibig sabihin ng confidential funds, napakaluwag sana ng liquidation yan. Ibig sabihin, hindi naman kailangan ng mga official na resibo yan. Pero ang ginawa mo, illegal pa rin yung pagkakagastos mo. Talagang, yun ngang sinabi ni yung kasi ang sinabi ni Madriaga, ang totoo naman talaga daw, nung 125 million na yan, hindi naman yan ginastos. 18 hours daw na i-dispose niya na yung 125 million na yan. O ngayon, nag-liquidate si Sara. Nag-liquidate. Pag-liquidate niya, niliquidate yung 125 million. Siyempre, may nakalusot na ilan. Pero yung 73 million, talagang malinaw.
malinaw talaga na illegally spent. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Oh, so yan, ebidensya na yan, ebidensya na, napakalinaw ng ebidensya. Naghahanap ng mga ebidensya itong DDS, wala naman daw ebidensya. Ito na yung pinaka-ebidensya. Pinaka-ebidensya ito. Yung sinasabi nilang wala pa namang patunay kasi hindi pa naman daw nagdesisyon ang COA talaga. Ayan, may desisyon na. Kanina lang lumabas. Kinumpirma. Denied ang kanilang appeal. Talagang ano na. So, anong ibig sabihin yan mga kabunyog, mga kababayan? Yan ay patunay na walang tiwala na ang publiko. Betrayal of public trust. Sa ganyan, malinaw na ebidensya na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.